Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hango sa mga alamat, paniniwala, at kababalaghan na bahagi ng kulturang Pilipino. Anumang pagkakahalintulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin ng istoryang ito na magbigay aliw at aral sa ating mga tagapakinig. Huwag maglalakad mag-isa sa gabi, lalo na kung may mga kwento ng aswang sa inyong lugar. Sa isang malayong probinsya sa Visayas, may baryong kilala sa tawag na Sitio San Roque. Tahimik at payapa ang lugar na ito, kilala ang bawat isa, at bihira ang may bagong salta. Kaya't naging usap-usapan ng buong baryo nang dumating ang mag-inang sina Aling Viring at ang kanyang anak na si Luz isang dapit hapon ng Abril. Si Aling Viring ay nasa edad 50, payat, maputla ang balat, at may matang tila laging galit. Habang si Luz naman ay isang dalagang nasa edad 17, maganda at maputi, mahaba ang itim na buhok, ngunit madalas ay tila malungkot at tahimik. Ang kanilang pagdating ay tila walang nakakaalam kung saan sila galing o kung bakit nila napiling manirahan sa Sitio San Roque. Ang unang nakapansin sa kanila ay si Aling Manda, ang may-ari ng maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. "Uy, sino kaya yung mga yon? Bakit parang ang lungkot ng mga mukha?" wika niya sa kanyang kumpare. Agad namang nagkalat ang balita sa buong baryo. Iba-iba ang naging haka-haka ng mga residente, may nagsabing baka raw galing sa Maynila at nagtatago, may nagsabing baka may atraso sa ibang lugar. Pero dahil likas na mababait ang mga taga-baryo, tinanggap nila ang mag-ina kahit may pangamba. Mabilis namang nag-umpisa ng bagong buhay ang mag-ina. Nagpatayo sila ng maliit na bahay sa may gilid ng gubat malapit sa ilog. Hindi gaanong nakikisalamuha si Aling Viring, pero si Luz, kahit tahimik, ay nakikitulong paminsan-minsan sa mga gawaing baryo, gaya ng pag-aani at paglalaba sa ilog. Ngunit napapansin ng mga kapitbahay na tuwing dapit hapon, biglang nagiging mailap si Luz. Kapag nagsisimula ng magtakip silim, agad na siyang umuuwi at nagsasara ng bintana. Tila ba may iniiwasan? Dumaan ang ilang linggo at napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang pangyayari. May mga hayop na bigla na lang nawawala, mga manok, baboy, at kambing. Sa mga madaling araw, natatagpuan na lang ang mga ito na wala ng laman ang tiyan at puno ng sugat sa leg. "Aswang yan," sabi ni Mang Isko, ang matandang maggagatas. "Noong kabataan ko, ganyan din ang ginawa ng mga manananggal sa baryo namin sa kabilang bayan." Ngunit ang mas kinatakutan ng mga tao ay ang sunod-sunod na pagkawala ng dalawang buntis sa baryo. Si Maring Elsa, na 6 na buwan na ang tiyan, at si Inday Flor, na 8 buwan nang nagdadalang tao. Pareho silang nawala isang gabi, at walang bakas kung saan sila dinala. Ang tanging naiwan sa bahay ni Elsa ay isang malagkit na likido sa sahig at mga bakas ng paa papalabas sa bintana. Dahil sa sunod-sunod na insidente, nagtipon ang mga kalalakihan sa bahay ni Kapitan Ambo. "Hindi na ito basta aksidente," sabi ni Kapitan. "May aswang sa baryo natin." Lalong nag-ulol ang takot ng mga tao, lalo na nang mabanggit ni Mang Isko na malapit sa mga gubat at ilog kadalasang nagtatago ang mga ganitong nilalang. Habang ang mga tao ay natatakot, ang mag-inang Aling Viring at Luz ay tila ba walang pakialam. Kapag naglalakad sila sa palengke, nararamdaman ng mga residente ang bigat ng kanilang presensya. May mga kabataang nagsabi na tila lagi raw silang sinusundan ng malamig na hangin kapag nadadaanan ng mag-ina. May mga nagkakasakit bigla matapos masalubong sila sa daan. Isang dapit hapon, habang naglalaba sa ilog si Nena, isang batang babae, napansin niya si Luz na tila may hinihintay habang nakatingin sa langit na unti-unting nagdidilim. Nang lapitan niya, nagulat siya nang makita niyang maputla si Luz at tila may itinatagong lihim sa kanyang mga mata. "Luz, tara na at gabi na," aya ni Nena, ngunit walang imik si Luz at bigla na lang umalis. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong ramdam ng mga tao ang takot. Nagkakaramdam sila ng biglang lamig sa paligid, at parang may nakatitig sa kanila mula sa kadiliman. May naririnig na kaluskos sa bubong, at ang iba ay tila nakakakita ng aninong lumilipad. "Bantayan niyo ang mga buntis," sabi ni Mang Lino, ang dating albularyo ng baryo. Sa mga susunod na gabi, mas lalong naging madalas ang pagkawala ng mga hayop at ang mga kakaibang tunog sa paligid. Ngunit walang makapagturo kung sino ang may gawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang mag-ina ay may itinatagong madilim na lihim na nagbabanta hindi lang sa mga buntis kundi sa buong Sitio San Roque. Mula nang dumating ang mag-inang sina Aling Viring at Luz sa Sitio San Roque, tila nag-iba ang ikot ng mundo sa baryo. Ang dating payapang gabi, ngayoy puno ng kababalaghan at sindak.
Sa bawat pagsapit ng dilim, may kung anong kakaibang simoy ng hangin ang bumabalot sa buong paligid. Sa tuwing papalubog ang araw, isa-isa nang nagsasara ng mga bintana ang mga bahay at naglalagay ng asin at bawang sa kanilang mga pintuan. Si Mang Isko, ang matandang maggagatas na pinakamatagal nang naninirahan sa baryo, ang unang nagkwento ng kanyang karanasan. Hindi ako madalas matakot, ani niya habang nagkukwento sa mga kalalakihan sa ilalim ng punong mangga. Pero kagabi, habang nagpapahinga ako sa papag, may narinig akong lagaslas ng pakpak sa itaas ng bubong. Akala ko una, paniki. Pero nang sumilip ako, nakita kong may nilalang na kalahati ang katawan at lumilipad. Nagkatinginan ang mga lalaki. Aswang yon, bulalas ni Tomas, ang anak ni Kapitan Ambo. Nagsimula nang mag-umpisa ang mga bulong-bulungan. May ilan pang nagkwento ng halos pareho. Si Aling Manda, habang nagluluto ng hapunan, ay may narinig din na mahihinang kaluskos sa bubong. Nang akmang lalabas siya, bigla raw nawala ang ingay at naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok. Iba naman ang naranasan ni Nardo, ang tagabantay ng palayan. Habang binabantayan ang mga tanim na palay upang dilapain ng mga baboy ramo, nakakita siya ng aninong lumilipad sa ibabaw ng mga punong kahoy. Tila may pakpak na malalaki at kumikislap ang mga mata sa dilim. Muntik na akong mapatakbo sa takot, kwento niya kina Mang Isko. Pero pinigil ko, baka masundan ako. Habang patuloy ang mga kababalaghan, unti-unting nagdadala ng takot ang bawat gabi sa baryo. Ang mga ina ng mga buntis ay nagdadala ng bawang sa ilalim ng unan ng kanilang anak. Sa tuwing may naririnig na aninong lumilipad, agad na nagsisiga ng apoy sa mga bakuran upang itaboy ang kung anong nilalang ang nagbabadya. Ngunit ang pinakamalupit na pangyayari ay nang maglaho si Maring Elsa, isang buntis na 6 na buwan ang tiyan. Ayon sa kanyang ina na si Aling Pacing, hating gabi raw nang marinig niya ang isang matinis na tili mula sa kwarto ng anak. Nang puntahan niya ito, wala na si Elsa. Ang bintana ay bukas at may mga bakas ng dugo sa paanan ng higaan. Nakita rin niya ang malagkit na likido sa sahig na tila laway. Nagising ang buong baryo sa tili ni Aling Pacing. Lahat ay nagtipon sa kanilang bahay, at nang makita ang mga bakas, nagkatinginan ang mga residente. Manananggal, sigaw ng isa. Wala nang nagawa si Kapitan Ambo kundi imungkahi na magbantay na ang mga kalalakihan tuwing gabi. Hindi natin alam kung sino ang nilalang na yan, pero kailangan nating protektahan ang baryo. Simula noon, nagsimula na ang pagroronda ng mga kalalakihan. Nagbitbit sila ng sulo, buntot ng pagi, asin at bawang. Kahit anong ingay sa bubong o anino sa dilim, agad nilang sinusuri. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila mailap ang nilalang. Hindi nila ito mahuli-huli. Ang mga buntis ay hindi na pinapayagang lumabas ng bahay pagsapit ng alas 6 ng gabi. Pinapaligiran ng asin at bawang ang mga bintana, at ang mga asawa at ama ay laging nasa tabi ng kanilang mga minamahal. Sa kabila nito, isang gabi, si Inday Flor naman ang biglang nawala. Parehong eksena. Isang tili. Bintanang bukas. Malagkit na likido. At wala na siyang bakas. Dito lalo nang tumindi ang takot sa Sitio San Roque. Ang mga tao ay hindi na halos natutulog. May mga bata na nagkakasakit sa takot, at ang mga matanda ay naglalagay ng mga anting-anting sa katawan. Sa gitna ng lahat ng ito, tila walang nararamdaman si Aling Viring at Luz. Sa tuwing may pagkukumpulan ang mga tao at nag-uusap tungkol sa aswang, hindi sila nagpapakita. Kapag gabi, laging sarado ang kanilang bahay at tila walang buhay sa loob. Maraming residente ang nagsabing may mga pagkakataong may naririnig silang mahihinang hikbi mula sa bahay ng mag-ina. May ilan pang nagsabing may nakita silang aninong lumilipad mula roon papunta sa gubat. Dahil dito, unti-unti nang pinaghihinalaan ang mag-ina. Ngunit walang may lakas ng loob na kumprontahin sila. Takot ang mga tao sa posibilidad na totoo nga ang kanilang iniisip. Hanggang isang gabi, habang nagroronda ang mga kalalakihan, nakakita sila ng aninong lumilipad. Agad nilang sinundan ito hanggang sa gilid ng gubat, ngunit biglang naglaho ito sa hangin. Kinabukasan, nagpunta ang mga lalaki sa bahay ng mag-ina upang tanungin kung may narinig o nakita sila. Ngunit nang kumatok sila, walang sumasagot. Tila walang ang tao, sabi ni Mang Nardo. Sinubukan nilang silipin ang loob, ngunit madilim at sarado ang lahat ng bintana. Mas lalo akong kinikilabutan, bulong ni Tomas. Bakit parang sila ang palaging nawawala tuwing may kababalaghan?
Nagpulong ang mga kalalakihan at napagkasundo ang tawagin si Mang Lino, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Siya raw ang tanging makakatukoy kung sino ang aswang. Isang linggo ang hinintay bago nakarating si Mang Lino, at sa kanyang pagdating, ibinilin niya sa mga taga-baryo, huwag kayong lalabas ng bahay ngayong gabi. May makikita ako. At sa gabing iyon, isang matinding revelasyon ang matutuklasan. Dumating si Mang Lino, ang matandang albularyo, sakay ng isang kariton, bitbit ang kanyang sako ng mga halamang gamot, anting-anting, at langis na mula pa raw sa sinaunang panahon. Kilala si Mang Lino sa mga karatig-baryo bilang manggagamot at tagapuksa ng mga maligno, aswang, at iba pang nilalang ng dilim. Sa pagdating niya sa Sitio San Roque, tila bahagyang nagkaroon ng pag-asa ang mga residente. Kapag gabi na, huwag kayong lalabas. I-lock ang mga pinto't bintana, at ilagay ang mga bawang at asin sa paligid ng bahay, bilin ni Mang Lino sa mga tao. Ako ang bahala. Nang magtakip silim, nag-umpisa ng dumilim ang langit. Mabigat ang simoy ng hangin. May kung anong hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa buong baryo. Tahimik ang bawat tahanan, tanging hunin ang kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Pero sa kabila ng katahimikan, naroon ang pakiramdam ng presensya ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Samantala, sa bahay ng mag-inang Aling Viring at Luz, may kakaibang nangyayari. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Aling Viring sa harap ng salamin, habang hinihilot ang sariling balikat gamit ang langis na tila naglalaway sa lapot. Sa kanyang tabi, si Luz, tahimik at tila balisa. Inay, hanggang kailan po natin gagawin ito? Tanong ni Luz habang nagpipigil ng luha. Tahimik ka, Luz. Hindi mo na maiiwasan ang tadhana. Sa ating lahi, ito ang kabayaran sa kasunduan ng ninuno natin sa dilim, sagot ni Aling Viring. Kung ayaw mong ikaw ang sunod, kailangang tapusin natin ang sinimulan. Dito nalaman ng dalaga ang matagal ng itinagong lihim, sila ay kabilang sa angkan ng mga manananggal. Isang lahi ng mga nilalang na ginagawang pagkain ang laman loob ng tao, lalo na ang mga sanggol sa sinapupunan. Nagpikit si Luz, pilit nilalabanan ang sariling pagkatao. Mahal niya ang ina, ngunit labag sa kanyang kalooban ang kanilang ginagawa. Hindi niya ninais ang ganitong uri ng pamumuhay. Sa bawat gabi na nililipad nila ang baryo, dala niya ang matinding takot at pagkasuklam sa sarili. Maaari pa po tayong tumigil, inay. Pwede tayong umalis dito at hanapin ang ibang paraan, pakiusap niya. Ngunit mariing itinapon ni Aling Viring ang hawak na bote ng langis. Hindi mo naunawaan, Luz. Kung tatalikuran natin ito, tayo ang susunod na lilipulin ng mga tulad ni Mang Lino. Mas gugustuhin mo bang ikaw ang sunugin ng mga tao rito? Tahimik na umiyak si Luz. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nais niyang itakwil ang sumpa ng kanilang lahi, ngunit alam niyang mahirap at mapanganib itong gawin. Lalo na ngayon, alam niyang narito na si Mang Lino upang sila itukuyin. Samantala, sa bahay ni Kapitan Ambo, nagtipon ang mga kalalakihan. Kasama si Mang Lino, pinaghahandaan na nila ang magdamag. May dala silang buntot ng pagi, bawang, asin, at langis na panlaban sa aswang. Kapag may nakita kayong nilalang na lumilipad o nilalang kalahating katawan, huwag kayong magdadalawang isip. Sugurin at sunugin, utos ni Kapitan. Inilibot ni Mang Lino ang kanyang anting-anting at langis sa paligid ng baryo, nag-iwan ng mga palatandaan at basbas sa bawat tahanan. Ngunit pinakatutok ang kanyang atensyon sa bahay ng mag-ina. Diyan sa bahay na yan nang gagaling ang itim na anino, wika niya. Pagsapit ng hating gabi, biglang tumahimik ang lahat. Walang ihip ng hangin. Wala na ring huni ng kuliglig. Tila nag-aabang ang kalikasan. Sa gitna ng kadiliman, mula sa bahay ng mag-ina, may liwanag na kulay kahel na tila apoy ang sumiklab. Lumipad mula sa bubungan ang dalawang nilalang, isang matandang babae at isang dalaga, kapwa kalahating katawan, may malalaking pakpak at mahahabang dila. Ngayon, sigaw ni Mang Lino. Agad na lumabas ang mga kalalakihan, bitbit ang mga sulo. Sinundan nila ang dalawang anino hanggang sa gilid ng gubat. Ngunit bago pa man makalayo ang mga nilalang, hinagisan sila ni Mang Lino ng langis na itim na biglang nagliyab ng tamaan ang mga ito. Sumigaw sa sakit ang matandang nilalang, si Aling Viring. Halos mabingi ang mga tao sa matinis na hiyaw nito. Ngunit nakataka si Luz. Sa halip na lumaban, lumipad ito palayo at nagtago sa makapal na bahagi ng gubat. Nang bumagsak sa lupa ang sinunog na katawan ni Aling Viring, nagbalik ito sa anyong tao.
Sunog ang balat at bakas ang matinding paghihirap bago tuluyang mamatay. Laking gulat ng mga tao nang makumpirma ang hinala. Siya nga. Si Aling Viring bulalas ng mga kalalakihan. Ngunit ang isang nilalang ay nakatakas. Hindi pa tapos ang sumpa, bulong ni Mang Lino. Ang anak niya si Luz narito pa rin. Matapos ang gabing iyon ng kaguluhan, tila bahagyang nabunutan ng tinik ang mga taga-sitio San Roque. Sa wakas, nahuli na nila ang isa sa mga gumagala at kumikitil ng buhay sa kanilang baryo, si Aling Viring, ang matandang kanilang pinaghinalaan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamatinding balita, nakatakas si Luz. Kinabukasan, ikinalat agad ni Kapitan Ambo sa buong baryo ang babala. Huwag kayong magkakamaling magpakampante. Ang anak ni Aling Viring, si Luz, isa ring manananggal. At hindi natin alam kung saan siya nagtatago ngayon. Agad na nagtalaga ng mas maraming nagroronda sa gabi. Maging ang mga kabataan ay pinagbilinan na huwag lumalabas. Ang mga buntis, binili na ng dagdag na bawang sa bawat sulok ng bahay, asin sa mga bintana, at palaging may ilaw ang paligid kahit 10 oras ng gabi. Ngunit sa kabila ng mga paghahanda, kakaibang kababalaghan pa rin ang nararanasan ng mga residente. Muling nag-umpisang may marinig na mahihinang lagaslas sa bubong. May mga alagang manok at baboy na nawawala. At tuwing madaling araw, may matatagpo ang mga bakas ng paa na tila kalahating katawan lamang sa gilid ng gubat. Si Luz, sa kabila ng takot at pangungulila sa ina, ay nagtago sa kuweba sa likod ng masukal na kagubatan. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao dahil pinaniniwala ang pugad ng mga engkanto. Sa loob ng kuweba, umiiyak si Luz habang hawak ang pulseras ng kanyang ina. Inay, patawarin mo ako, bulong niya habang nilalabanan ang sariling kagustuhang lumipad at kumain ng laman ng tao. Dito muling naalala ni Luz ang kanyang kabataan. Kung paano sila itinuro ng ina sa lihim ng kanilang lahi. Ang unang beses na pinaglagyan siya ng langis sa katawan upang makalipad. Ang una niyang biktima at ang gabi ng kanyang unang pagpatay. Ngunit noon pa man may bahagi sa kanya na lumalaban. Lagi siyang dinadalaw ng konsensya. Hindi ko na kaya, ayoko na, bulong niya sa sarili. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang paghihinagpis, may narinig siyang mga tinig mula sa labas ng kuweba. Mga kasama, dito tayo. May nakita akong bakas ng paa rito, sigaw ni Mang Isko. Agad na nagkubli si Luz sa pinakaloob ng kuweba. Sa labas, naroon ang 6 na lalaki, kasama si Mang Lino. Siguradong narito ang halimaw na yon. Amuyin niyo ang hangin, sabi ni Mang Lino. Nagpatuloy sila sa paglalakad papalapit sa kuweba, bitbit ang mga sulo at buntot ng pagi. Tila nadarama ni Luz ang init ng apoy habang papalapit ang mga lalaki. Ngunit sa halip na lumaban, pinili ni Luz na lumayo. Lumabas siya sa likurang bahagi ng kuweba na may tagong butas patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Tumakbo siya ng mabilis, lumilipad-lipad at nagtatago sa mga sanga at puno. Naiwan ang mga kalalakihan na naghalughog sa kuweba, ngunit wala silang nakita kundi ang ilang lumang gamit at basag na bote ng langis. Sayang, muntik na natin siyang makuha, sabi ni Tomas. Hindi siya magtatagal dito, sagot ni Mang Lino. Babalik yan sa baryo, maghanap ng susunod na biktima. At tama nga ang kanyang sinabi. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay nagroronda at bantay sarado, isang buntis na babae ang nagngangalang Nena ang nilagnat at nanaginip ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, may babaeng lumapit sa kanya na duguan ang mga mata at nagsasabing, ibigay mo sa akin ang anak mo. Paggising niya, dama niya ang matinding takot. Agad siyang nagpasundo kay Mang Lino. Nanaginip po ako, Mang Lino, naramdaman kong may nakatingin sa akin sa dilim, nanginginig na sabi ni Nena. Nagdasal si Mang Lino at tinapunan ng langis ang paligid ng bahay ni Nena. Hindi basta panaginip yan. Binalikan ka na, seryosong sabi ng albularyo. Kinabukasan, isang babala ang iniwan ni Luz sa isang puno sa gitna ng baryo. Isang piraso ng tela na may bahid ng dugo at nakasulat sa dahon ng saging, hindi pa tapos ang lahat. Babalik ako. Nagpulong agad si Kapitan Ambo, Mang Lino at ang mga kalalakihan. Napagdesisyonan nilang magtayo ng malaking bakod na may pinaghalong asin at bawang sa buong paligid ng baryo. Bawat bahay ay pinainstalan ng mga palamuting buntot ng pagi at dagdag bantay sa gabi. Ngunit alam ng lahat, hindi magiging madali ang pagsugpo kay Luz. Lalo't mas tuso, mas mabilis at mas matapang siya kaysa sa kanyang ina.
At habang ang buong baryo ay patuloy sa pag-iingat, sa madilim na bahagi ng kagubatan, si Luz ay tahimik na naglalakad, hawak ang pulseras ng kanyang ina, at bulong sa sarili, hindi niyo ako mapipigilan. Dumaan ang ilang araw sa Sitio San Roque na may mahigpit na pagbabantay. Sa umaga, normal ang kilos ng mga tao, nag-uusat sa gitna ng kalsada, naglalakad sa palengke, at nagtatrabaho sa bukid. Pero pagsapit ng dapit hapon, biglang nagbabago ang lahat. Isinasara ang mga bintana, pinapatay ang mga ilaw, at nilalagay ang asin sa mga sulok ng bahay. Wala nang naglalakad sa kalsada pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Ang baryo ay tila isang libingan, tahimik, malamig, at puno ng kaba. Alam ng lahat na si Luz ay naroon pa rin, nag-aabang ng pagkakataon. Kinagabihan, may kakaibang naramdaman si Mang Lino habang nagdarasal sa kanyang altar. Biglang umihip ang malamig na hangin at namatay ang apoy ng kanyang lampara. Darating na siya, bulong ng albularyo sa sarili. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, isang matandang babae ang nagngangalang Lola Sebia ang nagluluto ng hapunan para sa kanyang mga apo. Dahil abala, hindi niya napansin ang anino na unti-unting dumaan sa labas ng bintana. Isang malamlam na tunog ang narinig niya sa bubong. Tok tok tok. Anak ng baka pusa lang, wika ni Lola Sebia sa sarili. Pero maya-maya, bumukas ang bintana. Isang malamig na hangin ang pumasok, sabay may mahaba at matulis na dila ang pumulupot sa kanyang leeg. Wala na siyang nagawa kundi ang mapaigtad bago siya nalagutan ng hininga. Kinabukasan, natagpuan ng mga apo ni Lola Sebia ang kanyang katawan sa sahig ng kusina, walang buhay, may marka ng sugat sa leeg, at tila natuyuan ng dugo. Nagimbal ang buong baryo. Si Luz! Siya ang may gawa nito, galit na sigaw ni Mang Isko. Hindi na natin pwedeng antayin na makapatay pa siya ng iba, sabi ni Kapitan Ambo. Nagtipon ng mga kalalakihan, kasama si Mang Lino. Nagplano sila ng isang huling panghihikayat kay Luz. Ipakalat natin ang balita na may buntis na babae na manganganak bukas ng gabi. Ilagay natin siya sa lumang kubo sa may sapa. Pagkatapos, doon natin siya abangan, sabi ng albularyo. Sumang-ayon ang lahat. Nagkunwaring may buntis na si Aling Nena at inilipat siya sa lumang kubo, nilagyan ng asin at buntot ng pagi sa paligid ng baryo para masiguradong doon lamang papasok si Luz. Sa kabila ng plano, kinakabahan ang mga tao. Alam nilang malakas at tuso ang kalaban. Dumating ang gabi. Tahimik ang paligid. Maging ang mga hayop sa baryo ay tila nakikiramdam. Isa-isang nagtago ang mga tao sa itinalagang kubo, si Kapitan Ambo, Mang Isko, Mang Lino, at ilan pang matatapang na lalaki. May dala silang sulo, itak, bawang, asin, at mga anting-anting. Si Aling Nena, bagamat takot na takot, ay nagkunwaring tulog sa banig habang ang apoy ng gasera ay bahagyang kumikislap. Lagpas hating gabi. May malamig na simoy ng hangin na pumasok sa kubo. Kasunod nito ang mahinang pagaspas ng pakpak. Sumilip si Mang Lino sa maliit na siwang at nakita niya ang isang anino na unti-unting bumaba mula sa sanga ng puno. Dumating na siya, bulong niya. Dahan-dahang bumukas ang bintana ng kubo, at sa madilim na sulok ay lumitaw si Luz, kalahating katawan, may malalaking pakpak, at mahaba ang dila. Ang mga mata niya ay nanlilisik at naglalaway ang kanyang bibig sa pananabik. Ang anak mo akin na, sabi ni Luz habang nakatingin kay Aling Nena. Pero bago pa siya makalapit, biglang isinaboy ni Mang Lino ang langis na may halo ng itim na abo. Tumama ito sa katawan ni Luz at biglang nagliyab. Mga kasama, ngayon na, sigaw ni Kapitan Ambo. Agad na nagtapon ng asin at bawang ang mga lalaki. Ang apoy mula sa sulo ay itinapat sa kanya. Sigaw ng sigaw si Luz habang naglalaban. Hindi niyo ako matatalo. Ngunit sa halip na masunog agad, nilipad ni Luz ang paligid ng kubo, tinatamaan ng sanga at bato ang mga lalaki. Isang matinding pagaspas ng pakpak ang nagpatumba kay Mang Isko. Nasugatan ang isang lalaki sa leeg. Tumila po ng isang sulo, muntik magliyab ang bubong. Huwag kayong bibitiw. Sugurin natin siya, sigaw ni Mang Lino. Lumapit si Luz kay Mang Lino, subalit tinamaan siya ng buntot ng pagi sa mukha. Napahiyaw si Luz at bumagsak sa lupa. Agad na sinabuyan ng asin ang kanyang katawan at piniringan ng bawang ang leeg. Pinagtulong-tulungan ng mga lalaki hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas si Luz. Sa huling sandali, umiiyak si Luz habang nakahandusay sa lupa. Hindi ko pinili to, hindi ko ginusto, patawarin niyo ako, ngunit wala nang makikinig sa kanya.
Sinunog nila ang kanyang katawan sa gitna ng baryo, sa harap ng lahat ng residente. Sa wakas tapos na ang kababalaghan sa Sitio San Roque, sambit ni Mang Lino. O akala lang nila. Matapos masunog ang katawan ni Luz, napuno ng panandaliang kapanatagan ang Sitio San Roque. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa kalsada tuwing umaga, ang mga matatanday nagkwekwentuhan sa ilalim ng puno, at ang mga mangingisda ay nagbabalik sa laot ng walang takot. Subalit may kakaibang pakiramdam si Mang Lino. Kahit ilang araw na ang lumipas, may kung anong bumabagabag sa kanya. Parang may kulang, may hindi tama. Isang hating gabi, habang siya ay nagdarasal sa kanyang munting altar, muling umihip ang malamig na hangin. Bumagsak ang isang lumang libro mula sa istante, ang aklat ng mga sinaunang alamat at kulam na iniwan pa ng kanyang lolo. Binuklat ito ni Mang Lino at nakita niya ang isang pahina na may pamagat, ang sumpa ng pamilya ng itim na hangin. Dito nabasa niya ang tungkol sa isang angkan ng mga nilalang na may kakayahang hatiin ang katawan at lumipad tuwing kabilugan ng buwan. Nakatala roon ang mga pangalan ng mga dating manananggal sa kanilang probinsya, at laking gulat niya nang makita niya ang pangalang Viring at Luz. Ngunit higit sa lahat, may isa pang pangalan na nabanggit. Lilitha, isang matandang manananggal na diumano'y pinuno ng lahat ng aswang sa kabundukan. At ayon sa aklat, kapag napatay ang mga kasapi ng kanyang lahi, siya mismo ang darating upang iganti ang mga ito at kunin ang kaluluwa ng mga taong pumatay sa kanyang anak-anakan. Nanlaki ang mata ni Mang Lino. Ano nang ibig sabihin ito? May isa pa. Kinabukasan, agad niyang tinawag si Kapitan Ambo at ang mga matatandang residente. Ikinwento niya ang nabasa, ipinakita ang aklat, at sinabi ang tungkol kay Lilitha. Hindi pa tapos ang lahat, seryosong sabi ng albularyo. Ang pinuno ng kanilang lahi babalik yon. Nagsimulang matakot ang mga tao. Muli na namang bumalot ang kaba sa baryo. Pinag-ingat nila ang mga buntis, bata, at matatanda. Mas pinalakas ang pagbabantay tuwing gabi. Muli silang naglagay ng mga buntot ng pagi, asin, at bawang sa paligid. Samantala, sa masukal na bahagi ng kabundukan, sa pinakamatandang puno ng balete, may isang anino ang tahimik na naglalakad. Ang babaeng ito ay matangkad, may mapuputing buhok, at ang mga mata ay kulay dugo. Siya si Lilitha, ang pinuno ng mga manananggal. Sa kanyang mga palad ay hawak niya ang abo ni Luz. Anak ko, hindi kita papayagang mag-isa sa kadiliman, bulong niya habang nilalagyan ng dugo ang paligid ng balete. Kinuha niya ang lumang pamahiin ng kanilang lahi, ang itim na hangin, isang uri ng ritual upang buhayin ang kaluluwa ng mga namatay nilang kamag-anak at gamitin ito upang gumanti. Isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa lupa. Ang hangin ay bumigat. Muling sumambulat ang halimuyak ng dugo sa paligid. Sa kalagitnaan ng madilim na kabubatan, nagsimulang mag-ipon ng kapangyarihan si Lilitha. Ako ang maghihiganti para sa aking mga anak. Kinabukasan, may namatay na naman sa baryo. Isang batang lalaki ang natagpo ang patay sa likod ng kanilang bahay, natuyuan ng dugo, may marka ng matulis na sugat sa leeg, at katabi ng kanyang katawan ay isang dahon ng saging na may sulat, simula pa lang ito. Nagimbal ang buong baryo. Lilitha na to, sigaw ni Mang Isko. Diyos ko, Mang Lino, paano natin to lalabanan? Tanong ng mga residente. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mang Lino. Tinuro niya ang pinakalumang parte ng kagubatan, sa likod ng kabundukan, kung saan naroroon ang balete na noon pa'y itinuturing na sagrado. Doon natin siya mahahanap. Nagtipon-tipon muli ang mga matatapang na kalalakihan. Pinili lang ang ilan, si Mang Isko, Kapitan Ambo, at si Tomas. Bitbit ang mga sulo, itak, buntot ng pagi, asin, at bawang, nagtungo sila sa kabubatan. Habang naglalakad sa masukal na daan, ramdam nilang may sumusunod. May kumakaluskos sa likod ng mga puno. May malamig na hangin na tila nagdadala ng bulong. Nag-aabang siya, bulong ni Kapitan Ambo. Maya-maya, narating nila ang balete. Sa ilalim nito, may malaking bilog na gawa sa dugo at abo. At sa gitna, si Lilitha, nakangisi, hawak ang bangkay ng isa pang batang nawawala. Mga hangal, akala nyo tapos na. Ako ang katapusan nyo. Tumayo si Mang Lino, inilabas ang itim na langis at ang buntot ng pagi. Hindi ka magtatagumpay dito, Lilitha. Sa gabing ito, magwawakas ang lahi mo. Nagsimula na ang pinakamatinding labanan. At dito magsisimula ang pinakadelikado at madugong bahagi ng kwento. Sa ilalim ng matandang balete, habang ang paligid ay nilalamon ng makapal na usok at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng dugo,
nakatayo si Lilitha, ang pinuno ng mga manananggal. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab, at ang mga kuko'y mahahaba at matutulis na tila kayang dumurob ng kahit anong madaanan. Mga hangal, akala niyo matatapos na dito ang lahi ko, sigaw niya, habang hawak-hawak ang katawan ng isang batang nawawala. Nasa harapan niya ang grupo ni Mang Lino, Kapitan Ambo, Mang Isko, at Tomas, bitbit ang mga itak, buntot ng pagi, asin, bawang, at langis. Alam nilang ito na ang huling pagkakataon. Kapag hindi sila nagtagumpay ngayon, ubusin ni Lilitha ang buong baryo. Handa na kayo? Tanong ni Mang Lino sa mga kasama. Tumango ang lahat. Nagkatinginan sila, alam nilang wala nang atrasan. Tanging pananalig at tapang ang natitira sa kanila. At nag-umpisa ang laban. Unang lumipad si Lilitha sa ere, mabilis na paikot-ikot sa paligid ng balete. Ang kanyang pakpak ay tila may pakpak ng paniki na malalaki at matitibay. Mabilis niyang inatake si Tomas at tinamaan ito ng matulis na kuko sa dibdib. Napasigaw si Tomas habang dumugo ang sugat. Huwag kayong magpatinag, sigaw ni Mang Isko sabay hagis ng buntot ng pagi kay Lilitha. Tinamaan ito sa hita, dahilan para mapaatras. Umusok ang parte ng balat na nadikitan ng buntot ng pagi. Sigaw ni Lilitha. Agad nagbuga ng itim na usok ang halimaw, dahilan para mawala ng paningin ang grupo. Ay, putek! Hindi ko makita, sigaw ni Kapitan Ambo. Pero si Mang Lino, kahit inaapawan ng takot, ay itinapat ang kanyang anting-anting at binigkas ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag, lilinisin ko ang dilim. Biglang lumiwanag ang sulo sa kamay niya, naglaho ang usok, at muling nasilayan ang anyo ni Lilitha. Walang pag-aksaya ng sandali, sabay-sabay silang umatake. Si Mang Isko at Kapitan Ambo ay sumugod sa kaliwa, habang si Mang Lino naman ay sa kanan. Isinaboy ni Mang Lino ang langis na may itim na abo sa hangin at sa katawan ni Lilitha. Agad itong umusok at tila nasunog ang kanyang balat. Hindi niyo ako matatalo, hiyaw ni Lilitha habang umatras patungo sa puno ng balete. Doon siya nagsimulang magdasal ng itim na orasyon, at mula sa lupa ay nagsilabasan ang maliliit na anino, mga espiritu ng mga dati niyang pinaslang. Pinalibutan nila ang mga lalaki, sinisikil ang kanilang hininga at nagdadala ng matinding takot. Si Tomas, bagamat sugatan, ay nagpasya na gamitin ang kanyang huling lakas. Inilabas niya ang sulo at isinaksak ito sa lupa, sabay sigaw ng orasyon na itinuro ni Mang Lino. Lumiwanag ang apoy ng liwanag, sunugin ang kasamaan. Isang malaking apoy ang lumabas mula sa lupa at natupok ang mga anino. Napasigaw si Lilitha sa galit. Mga walang galang. Akin ang gabing ito. Bigla siyang lumipad at umatake kay Mang Lino. Pero mabilis na nailabas ng albularyo ang huling buntot ng pagi at isinaksak ito sa dibdib ng halimaw. Tumigil si Lilitha sa paggalaw, at ang kanyang mukha ay tila nagbalik sa anyong tao, maputi, mahina, at umiiyak. Hindi ko ito ginusto, nilikha ako ng kasamaan, patawad, mahinang sabi niya bago tuluyang bumagsak ang katawan at lamunin ng apoy. Nagliyab ang buong paligid ng balete, pero hindi naapektuhan ang mga lalaki. Nakatingin silang lahat sa katawan ni Lilitha habang natutupok ng apoy. At sa huling sandali, isang malakas na sigaw ang narinig sa hangin. Magbabalik ang aming lahi. Pagkatapos noon, naglaho ang apoy at muling nagbalik ang katahimikan sa kabubatan. Hinal na hinal ang lahat, sugatan pero buhay. Walang ni isa ang umatras. Nagkatitigan sila at sabay-sabay na tumango. Tapos na, sabi ni Mang Lino. Dahan-dahan silang bumalik sa baryo, dala ang bangkay ng batang nailigtas at ang sugatang si Tomas. Pagdating nila sa Sitio San Roque, sinalubong sila ng mga tao, nag-iyakan, nagpasalamat, at nag-alay ng panalangin. Muli nilang binasbasan ang buong baryo, naglagay ng bagong anting-anting sa bawat bahay, at ginawang sagrado ang lugar ng balete. Naging bantay sarado ang buong probinsya, at itinala ang araw na iyon bilang Gabing Itim, ang huling gabi ng pinakamatinding laban sa pagitan ng tao at ng nilalang ng dilim. Pero may tanong na naiwan sa isipan ni Mang Lino. Totoo nga kayang tapos na? Matapos ang madugong sagupaan sa ilalim ng punong balete, muling nagbalik sa katahimikan ang Sitio San Roque. Ang mga tao'y nagtipon-tipon sa gitna ng baryo upang pasalamatan ang mga bayaning naglakas loob humarap kay Lilitha, sina Mang Lino, Kapitan Ambo, Tomas, at Mang Isko. Sa gitna ng liwanag ng mga sulo at habang ang mga batay yakap ng kani-kanilang magulang, nag-alay ng dasal ang buong baryo para sa kaluluwa ng mga nasawi at sa mga nilalang na nilamon na ng apoy.
Isang matandang babae ang lumapit kay Mang Lino. Ikaw ang naging susi para mapanatag ang aming lugar, anak, sabi ng matanda, sabay abot ng isang maliit na supot na may lamang halamang tuyo at anting-anting. Para saan po ito, Lola? Tanong ni Mang Lino. Ipagpatuloy mo ang pagbabantay. Hindi habang panahon ay walang babalik. Naguluhan si Mang Lino pero tinanggap ang regalo. Dahil sa dami ng pinagdaanan, iniisip niya kung kailan talaga matatapos ang mga ganitong panganib. Ilang araw ang lumipas, nagsimula nang bumalik ang normal na buhay ng mga tao. Nagbukas na muli ang mga palengke, ang mga bata ay muling nakakapaglaro, at ang mga mangingisda ay muling bumabalik sa laot. Subalit isang hapon, habang nililinis ni Mang Lino ang kanyang bakuran, may napansin siyang lumang piraso ng papel na inililipad ng hangin. Kinuha niya ito at binasa. Hindi rito nagtatapos ang kwento. Magbabalik ang anino ng dilim. Bantayan ang buwan ng dugo. Agad siyang kinabahan. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan noon, pero ramdam niyang may bumabalik na panganib. Kinagabihan, nagpatawag siya ng pagpupulong kasama ang mga matatanda ng baryo. Mga kababayan, panimula ni Mang Lino, baka akala nyo tapos na ang ating kalbaryo. Pero may natanggap akong babala. Hindi pa ito ang katapusan. Lumabas si Kapitan Ambo, humawak sa balikat ni Mang Lino. Hindi ka nag-iisa. Kung may susunod man, haharapin natin. Nagpasya ang buong baryo na tuwing kabilugan ng buwan ay magkakaroon ng sabayang pagbabantay. Naglagay sila ng mga bagong anting-anting, naglatag ng asin sa paligid, at nagtalaga ng mga bantay sa bawat sulok ng Sitio San Roque. Isang taon ang lumipas. Tahimik na ang lugar. Walang balitang nawawala. Walang kakaibang kababalaghan. Sa isip ng iba, baka nga tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi, sa gitna ng katahimikan, nagising si Mang Lino sa tila pamilyar na huni ng ibong uwak. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa langit. At doon niya nakita ang pulang buwan, kulay dugo, kasing pula ng isinumpang gabi noong una silang inatake. Agad siyang nagdasal. Diyos ko, nagsisimula na naman ba? At sa sulok ng kanyang mata, sa madilim na bahagi ng kagubatan, may nakita siyang anino. Isang nilalang na nakatayo, mahaba ang buhok, mapuputi ang mata, at nakatingin sa kanya. Ngumiti ito. Sabay naglaho sa dilim. Kinabukasan, napagpasyahan ni Mang Lino na isulat ang buong kwento ng mga nangyari sa Sitio San Roque upang magsilbing babala sa mga susunod na salinlahi. Isang makapal na kwaderno ang kanyang nilikha na pinamagatan niyang, Ang Gabing Itim at Ang Mag-inang Manananggal. Doon nakatala ang lahat, mula sa mga simula ng pagkawala ng mga alagang hayop, sa kababalaghan sa baryo, hanggang sa labanan nila kay Lilitha. At sa dulo ng kwaderno, isinulat niya ang mga salitang, sa bawat pulang buwan, muling sumisilip ang dilim. Bantayan ang inyong mga anak. Bantayan ang inyong mga buntis. Bantayan ang paligid. Dahil ang lahi ng dilim, hindi basta-bastang nawawala. Ipinamana niya ito sa kanyang anak na si Ramon, sabay tagubilin, kapag wala na ako, anak, ikaw ang magbabantay. Huwag mong hayaang bumalik ang kasamaan dito. Tumango si Ramon. Lumipas ang maraming taon. Ang Sitio San Roque ay naging matahimik na bayan. Pero sa tuwing may kabilugan ng buwan, lalo na kapag tila dugo ang kulay ng buwan, nananatili ang mga tao sa loob ng bahay. Nakasabit pa rin ang mga bawang sa bintana, may asin pa rin sa harapan ng pintuan, at ang anting-anting ni Mang Lino ay nakasabit sa gitna ng simbahan. At sa libingan sa tabi ng simbahan, sa ilalim ng isang lumang puno, naroon ang lapida ni Mang Lino. Siya na nagbuwis ng buhay para protektahan ang Sitio San Roque. Walang nakakalimot sa Gabing Itim. At sa pinakaliblib na bahagi ng kagubatan, sa lumang balete, may isang boses na bumubulong. Sa tamang panahon babalik ako. Isang malamig na hangin ang muling dumaan sa baryo. At dito nagtatapos ang kwento ng Mag-inang Manananggal. O baka hindi pa Filipino 5.